Ang mga kalsada ng Tehran ay literal na umaapaw sa apoy. Sa pinaka-apokaliptikong pambobomba ng digmaan sa ngayon, ang mga fighter jet ng US at Israel ay nagpakawala ng matinding impyerno sa malalaking oil refinery ng Iran na naging pulang-pula ang kalangitan sa gabi. Pero alam mo, wala nang ibang dapat sisihin ng Iran kundi ang sarili nila. Ang rehimeng Islamiko ang unang nagsimulang bombahin ang mga refinery sa Gulpo sa mga bansang tulad ng Saudi Arabia, Kuwait at Bahrain. Gusto nilang i-blackmail ang mundo sa taas ng presyo ng langis. Pero bumalik sa kanila ang estratehiyang iyon. Nagsimula ito sa babala ni Pangulong Trump kahapon ng umaga. Tumuon tayo sa dulo ng pahayag. Ayon kay Pangulong Trump, na yon ay matinding tatamaan ng Iran at kasalukuyang pinag-iisipan ang ganap na pagwasak ng mga lugar na hindi pa kasama sa mga target. Nung sinabi niya yon, hindi natin alam kung anong mga target ang tinutukoy niya o bakit niya binago ang isip niya sa pag-atake. Ngayon, alam na natin. Kita mo, nito mga araw, tinatamaan ng Iran ang refinery ng Saudi, Kuwait at Bahrain. At talagang naniwala ang rehimen na hindi gaganti ang mga bansang ito. Sa tingin ko, tama sila. Hindi gumanti ang mga bansang ito. Pero hulaan mo kung sinang gumaganti. Mga jet ng Israel. May isang bagay na nakalimutan ng Iran. Mas nakadepende sila sa langis kaysa ibang bansa. Ang tanging pinakukunan ng kita ng rehimen ay ang pagbebenta ng langis sa black market. Nakasanksyon ang kanilang langis. Ibig sabihin, illegal lang nila ito pwedeng ibenta. Ngayon, sinisira na rin ng Israel ang natitirang lifeline. Panuorin ng video, hindi ito AI o video game. Nasusunog ang mga imbakan ng lanis ng Iran. Tinamaan ang mga ito kahapon at siguradong nasusunog pa rin habang pinapanood ninyo ito. Panoorin ninyo. Malaking pangyayari ito sa Iran, kaya napakaraming video at iba't ibang anggulo ng insidente ang meron tayo. Bago ang lahat, alamin muna natin ang mga detalye ng target ng Israel. Binomba ng Israeli Air Force ang mga pasilidad ng enerhiya malapit sa Tehran noong Sabado. Ayon sa Israeli media, tinarget ang humigit kumulang 30 tangke ng langis sa pinakamalaking refinery ng Iran. Kinumpirma rin ng Ministeryo ng Lanis ng Iran ang impormasyong ito at sinabi nilang maraming oil depot ang tinamaan sa Tehran at sa mga kalapit na lungsod. Panurin natin ang ilang video mula sa mga Iranian. Una ay galing sa oil refinery ng Tehran. Isa ito sa pinakamalaking refinery sa Iran at nagbibigay ng halos 50% ng kabuuang supply ng enerhiya ng bansa. Ang susunod na video naman ay mula sa Fadis Oil Depot na matatagpuan sa Karaj, isang lungsod na malapit lang sa labas ng Tehran. Kita nyo, hindi ito maliliit na sunog. Malalaking apoy ito na posibleng tumagal pa ng ilang araw. Tinamaan pa nito ang rehimen sa pinakamalalang oras. Tandaan, ang mga protesta noong unang bahagi ng Enero ay tungkol sa ekonomiya bago pa maging isyung politikal. Nagpoprotesta ang mga tao kontra sa maling pamamalakad, kakulangan ng tubig, pagtaas ng presyo, at mababang sahod. At halos lahat ng bagay na bumabagsak sa bansa. Para bigyan kayo ng perspektiba, tiningnan namin ang datos mula sa Iran para malaman ang pamumuhay ng karaniwang Iranian. Ang isang buwang sahod ay makakabili lang ng mga wala nung pirasong itlog. Wala nung pirasong itlog lang sa Iran. At yan mismang dahilan kung bakit lumabas ang mga tao sa kalsada. Nais nila ng mas magandang buhay. Pero napagtanto nilang hindi ito kayang ibigay ng rehimen. Layunin ng Islamikong rehimen na palaganapin ang revolusyon, pundohan ng Hezbollah, Hamas, Houthis, at gumawa ng sandatang nuklear habang naghihirap ang mga karaniwang Iranian. At ngayon, nakikita natin na lalo pang lumalala ang krisis sa ekonomiya. Hindi makapag-export ng langis ang Iran at 50% ng lokal nilang supply ay nasusunog. Bumagsak na ang ekonomiya at sa tingin ko, ito ay nagpapabilis pa lalo ng pagbagsak na yon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura nito mula sa ground dahil delikado parang apokaliptiko ayon sa ilang Iranian. May video mula sa Iranian na nagmamaneho sa highway. Makikita ang nasusunog na refinery sa Tehran. Panurin ninyo.
Susunod, pag-uusapan natin kung paano inilalarawan ng mga saksi ang mga eksyenang ito. Alam niyo na siguro mula sa mga ipinakita kong video, malamang ire-restrict ng YouTube ito dahil hindi gusto ng YouTube ang mapanganib na bagay at hindi ito advertiser-friendly. Naiintindihan ko naman at pinili ko pa ring ipakita sa inyo ito. Pero kapag na-restrict, hindi na ipapakita ang mga video sa marami. Kung matutulungan ninyo ako sa algorithm sa pag-like at pag-subscribe, malaking tulong yon. Ngayon, tingnan natin ang ilang pahayag ng mga saksi. Isang nakasaksi ang nagsabi sa BBC na para bang ang gabi ay naging araw. May nagsabi rin na napakaraming usok kahit sa loob ng bahay ay naamoy ang sunog. Isinalarawan ng isang lalaki na una raw ay may pulang liwanag sa paligid, tapos sumunod ang pulang ulap. Pag-ayat nila sa bubong, napansin nilang nasusunog ang lumang depot. Tulad ng alam ng ilan sa inyo, isang reporter ng CNN ang nakapasok sa Tehran at nagulat mismo mula roon. Mahalagang banggitin na ginagawa niya ito sa pahintulot ng rehimen. Kaya dapat ninyong tandaan yon. Duda ako kung malaya siyang makapagbigay ng matinding kritisismo sa rehimen. Pero panoorin ninyo ang ipapakita kong clip. Hindi naman siya mukhang pro-rehimen based sa mga clip na napanood ko. Bukod dito, may mga kawili-wiling pananaw din sila tungkol sa kilos ng Tehran sa panahong ito. Pakinggan ninyo kung anong itsura ng strike na ito kapag nasa Tehran ka. Ang CNN ang unang US network na pinayagang pumasok sa Iran mula na magsimula ang digmaan. Naroon ang aming team na may pahintulot ng gobyerno, CNN, at Senior International Correspondent Fred Blaken at ang kanyang team. Nasa Tehran sila. Fred, alam ko may airstrike diyan sa lugar mo. Ano ang nakikita mo ngayong gabi? Oh John, ang daming airstrike na yung gabi sa Tehran. At sa katunayan, isa sa mga bagay na nakita, narinig at naramdaman namin dito mula sa aming pwesto ay ang napakalalakas na mga pagsabog na hindi kalayuan sa amin. Paglabas natin, narinig mo ang mga jets sa langit kaya malinaw na may patuloy na kampanya sa himpapawid. Tumagal ito ng halos 1 oras o 1.5 oras, tumama sa ilang target sa timog, silangan at kanluran ng Tehran. Nakita namin ang malalaking usok na umaakyat sa lungsod, lalo na sa kanlurang bahagi at sa timog na bahagi. Mukhang tinamaan ng US o Israel jet ang ilang pasilidad ng lamis doon. Ganun ang itsura, may malalaking apoy. Makapal na itim na usok ang umaakyat sa gabi. Ang narinig natin mula sa Iranian State Television ay mukhang tinamaan ang mga pasilidad ng imbakan ng langis sa timog ng Tehran, malalaking pasilidad ng imbakan ng langis. Hindi pa malinaw kung gaano kalaki talagang pinsala, pero mula sa aming pwesto, mukhang napakalaki talaga nito. Ngayon, syempre, may mga Iranian na nagsasabi at mga pro-Iranian na tinatawag itong isang paglala laban sa mga sibilyan. Sa totoo lang, hindi yan totoo. Ipaliwanag ko, hindi para sa karaniwang Iranian ang mga pasilidad na ito. At hindi rin ito komersyal na infrastruktura. Kontrolado ito ng IRGC na matagal nang ginagamit ang langis ng estado bilang sariling pinagkakakitaan. Sa halip na gumana sa pamamagitan ng normang na budget ng gobyerno, binigyan sila ng kontrol sa mga rekurso ng langis at sa kita na nililikan ng mga ito. Ang pondong yon ang ginamit sa proxy militia mula Lebanon hanggang Yemen, pambili ng armas mula China, at nagdulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Dahil kontrolado at pinabantayan ng IRGC security, bahagi ang mga dipo na ito ng military logistics ng rehimen. Kaya sila ay lehitimong target ng militar, hindi sibilyang infrastruktura. Ang yaman ng Iran ay para sa mga mamamayang Iranian. Sa loob ng dekada, ginawa ng IRGC na sariling pondo ang mga ito para sa digmaan. Bago sabihing lumalala ang tensyon, tandaan ang ginagawa ng Iran. Tinatarget nila ang mga paliparan. Nakita kong bumagsak ang drone sa paliparan kahapon ng umaga. Pagkatapos, humingi ng paumanhin sa TV ang Pangulo ng Iran sa pagtama sa sibilyang target sa Gulpo. Hindi nila inaamin sa publiko, pero alam nilang mali ang ginagawa nila. Sinubukan ng Pangulo mag-sorry, pero pinigilan siya ng militar. Pumatay ang Iran ng maraming sibilyan sa mga bansa sa Gulpo, kahit wala silang kinalaman sa digmaan. Dahil lang nagho-host sila ng US base na hindi naman ginamit sa operasyon. Sa kabila nito, binabaliwala ng mga tao ang mga krimeng pandigma ng Iran at IRGC. Ito ang dahilan kaya tinamaan ang oil depot na ito, para mapigilan ang ginagawa ng IRGC. At hulaan mo, sobrang lakas ng pag-atake na nagliliyab ang mga kalsada sa Iran. Ipapakita ko sa iyo ang ibig kong sabihin.
Hindi ako eksperto sa langis, pero siguradong mas mahirap patayin ang apoy nito kaysa sa karaniwan. Kung may mas nakakaalam pa tungkol sa langis kaysa sa akin dito, pakisabi na lang sa comments dahil pakiramdam ko mas mahihirapan silang patayin yon. Balikan ko lang yung unang tweet na ginamit sa video na to. Sabi ni Pangulong Trump na mas matindi raw ang tatama sa Iran na yon. Oh, hulaan mo? Ngayon na may hindsight na tayo, totoo yon. Ipapakita ko ang mga detalye. Pakinggan ninyo. Sa rehiyong iyon, sa ikawalong araw ng digmaan ng Iran, ito ang pangunahing kaganapan sa gitnang silangan na iyon. Sinabing Estados Unidos na naglunsad sila ng pinakamalaking pambobomba sa digmaan sa Iran kagabi. Sa ikalawang linggo ng labanan, iginiit ni Pangulong Donald Trump na walang kasunduan sa Iran maliban sa walang kondisyong pagsuko. Ayon kay Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran, ang hinihiling ng US ay panaginip lang na dadalhin nila hanggang libingan. 3 Amerikanong bomba na tinatawag na Bone na kayang magdala ng 24 na cruise missile ay lumapag sa Fairford Air Base sa UK. Nagbanta si Trump sa Iran na tatamaan ito ng matindi. Ayon sa IDF, sinimulan na nila ang malawakang pag-atake sa mga infrastruktura ng rehimeng terorista ng Iran sa Tehran at Isfahan. Nawasak ang isang himpilan ng pulis sa kanlurang bahagi ng bansa dahil sa airstrike ng Israel. May mga narinig na pagsabog at nakita ang usok sa bansa habang gumanti ang Iran sa pagpapaputok ng mga misil sa rehiyon, kabilang ang Israel. Naglabas ng pahayag ang Israeli Air Force na ginawa nila ito para tamaan ang pinakamasakit na bahagi, ang bank account ng Iran, lalo na ang bulsa ng IRGC. Nangako rin silang palalawakin pa ang digmaan para mawala ng resources ang IRGC at hindi na nila magawa ang kanilang ginagawa. Ngayon, ipapakita ko kung anong ginagawa ng IRGC sa ganitong panahon. Ano ang nasa likod ko? Hindi mo ito masusulat ng mas maganda. Nagpapatrolya sa kalsadang IRGC at Basij habang nasusunog ang Tehran at nagbo-broadcast ng propaganda sa loudspeaker. Pinapapitan ng mga puwersa ng seguridad ang lakas. Para manakot, pinaparada ang kagamitan sa kalsada habang binibigyan sila ng bulaklak at watawat ng mga taga-suporta ng rehimen. Dikhman, Amerika. Digman, Israel. Pinipilit nilang sumama ang mga tao sa martsa habang sumisigaw ang taga-suporta ng rehimen ng kamatayan sa Israel, kamatayan sa Amerika. Ginagawa ang propaganda rally para panghinaan ng loob ang sinumang nagnanais ng kalayaan at gusto magprotesta laban sa rehimen, tulad ng noong Enero. At bukod dito, may mga commander ng IRGC na lumalabas sa pambansang telebisyon at nagdadala ng malinaw na mensahe. Pakinggan ninyo mismo. Hindi naming papayagan na magkalat sa kalsada ang basura ng Amerika at Israel. Kamatayan sa mga nagkakagulo. Kung may gustong lumabas sa kalsada, pareho ang parusa iniya sa isang sandalong Israeli at pareho ang parusa iniya sa isang sandalong Israeli na nababalat ang dugo. Pareho ang parusa sa sinumang pumunta sa dulo ng kalsada at hindi rin namin iiwan ang lugar. Allahu Akbar. Mga pamilyang pinuno. Kamatayan laban sa pandigdigang mananil. Kapayapan nawa sa mga lingkod ng Islam. Putbati kay Shabakan. Kamatayan sa Amerika. Ngayon, gusto kong talakayin dito ang isang bagay na nakakainis para sa akin. May mga tao dito sa Estados Unidos, mga taong labis ang galit sa bansang ito na aktibong sumusuporta sa IRGC. Tinatawag pa nilang biyaya ng Diyos ang IRGC dahil lang nilalabanan nila ang Estados Unidos. Hayaan ninyong magbahagi ako ng mensahe mula sa isang tunay na nakakaalam ng IRGC. Pakinggan ninyo siya. May tumawag sa IRGC na The Resistance dahil laban daw sila sa kanluraning imperialismo. Linawin natin, ang tunay na resistance ay ang mga tao. Ang resistance ay mga doktor na sinentensiyahan ng kamatayan dahil ginamot nila ang mga sugatang nagpoprotesta. Ang resistance ay mga nagprotestang binaril, kinulong at pinatay. Ang resistance ay mga pamilya nga pilitang maghanap ng bangkay ng kanilang mga anak.
Ang kapangyarihang ginagawang krimen ang pag-aalaga, natatakot sa mga wanang armas at nandaraha sa mga mayan ay hindi lumalaban sa imperyo kundi isinasagawa ito. Kung may kakilala kang pro-IRGC, ipadala sa kanila ang clip na yon. Ipadala lang ang tunay na katotohanan mula sa may tunay na karanasan. Ganito raw ang sinasabi ng mga Iranian sa Iran tungkol sa mga lider nila. May isang Iranian na nag-tweet nito. Dapat magtipon agad ang mga kinatawan ng parlamento para tanggalin si Pangulong Peskazin. Kahit hindi pa siya matanggal na yon, maliit lang din ang epekto. Ang mahalaga ay magtipon-tipon sila. Sa tingin ko, naiisip nyo na kung bakit gusto nyo magtipon agad-agad sila sa isang lugar. Gusto niya ng kalayaan. Na yon, nais kong pabulaanan ang ilang maling impormasyon mula sa Iran at mga Iranian account na sumusuporta sa IRGC. Ito ay isang compilation na ginawa ng BBC na ipinapakita ang mga maling impormasyon na lumalabas. At pagkatapos, ay pinapakita ang totoong footage bilang pangtapat dito. Kaya pakinggan niyo ng mabuti. Totoo ito. Hindi ito totoo. Totoo ito. Hindi ito totoo. Nagipana ang mga AI fake sa feed o call sa digmaan ng US, Israel at Iran. Ang video na may 70M views na di umano'y napapakita ng Iranian missile na tumama sa US jet ay galing lang pala sa video game. Mas halata ang ilang peking video gaya nito dahil hindi akma ang mga paputo. Pero mas kapanipaniwala ang isang still mula sa parehong video. Ihambing ito sa totoong larawang na-verify namin na nagpapakita ng usok na umaakyat. Hindi isang bola ng apoy. Ito ang totoong footage ng pag-atake sa US Navy base sa Bahrain noong Sabado. May post na may satellite image na sinasabing napapakita ng sidang US radar equipment. Pero peke ito at gawa ng AI. Ang larawan ay mula sa Google Maps satellite view noong nakarang taon. Ang mga sasakyan ay nasa palehong pwesto. Ilang araw pa lang mula nang magsimula ang digmaan. Hindi pa natin naranasan ang dami ng peking video at maling impormasyon na yon. Dahil madalas dramatic ang mga ito, mabilis silang kumalat at makuha ang atensyon.